Tayong mga security personnel, meron tayong mga general rules at saka specific rules na tinatawag. Ano ba itong general rules? Ang general rules, ito yung talagang dapat mong gawin by hook or by crook. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ng mga guard, dapat ginagawa ito. Una, siyempre, uniform. General rules mo yan. Kailangan mo mag-uniforme ng naaayon sa ipinatutupad ng batas ng security. Hindi lang basta magsuot ng uniforme. Gaano ba isuot yan? Maayos ba? Malinis ba? Hindi ka ba shabby magsuot ng uniform? Yan po ang mga generals na dapat nating tandaan from head to foot. Kadalasan kasi ang mga guard ngayon wala ng Pershing cap. Ang katwiran mainit. Hindi naman ibig sabihin na talagang kapag naka-duty ka, talagang dapat naka-Pershing cap ka. Ibig sabihin lang, depende sa sitwasyon. Kung kumakain ka, pwede mong tanggalin yan. Kung naiinitan ka, pwede mong tanggalin, magpunas ka ng pawis mo, ibalik uli. Hindi yun talagang throughout their duty, walang Pershing cap. General, ano mo po yan? Work mo o trabaho mo bilang guard. Ang specific rules naman, okay, ano pa yung general rules? Dapat memorize mo ang 11 GO. Kabisado mo ang Code of Ethics, Code of Conduct, kaya mo ipaliwanag ang security cards creed, mga 10 codes, ano ba yung mga gawain sa magawa ng report? Dapat marunong po tayo. That is general rules. Ano ba ang specific rules? Ang specific rules naman, ito yung trabaho mo lang doon sa area mo. Kung main entrance ka, ano yung trabaho dyan? Specific para sa iyo yan. Hindi mo pwedeng trabahuin dyan yung trabaho doon sa ibang post. Hindi ka pwede sa perimeter. Kung ano yung perimeter, hindi mo pwedeng gawin yun. Kumbaga, merong tendency na pwede, pero ibang magkakaiba yan. Ano yung specific na trabaho mo, gawain mo ng tama. Kaya hindi natin sasabihin na bago lang tayo, hindi ko alam ang ano dito. Kaya nga tinuturuan, kaya nga may OJT. So wag natin kakalimutan yung dalawang rules natin yan bilang mga guard. Yung specific rules, mahalaga ito para sa client natin. Diyan yung tinatawag na ano yung performance mo diyan sa area mo. Kasi kanya-kanya na kayo ng task diyan. Specific na. Kumbaga sa lobby 2, lobby 3, magkaiba yan. Mga receptionist, ganyan, iba yung trabaho nila. Specific para sa kanila yon. Diba? Kung ikaw dyan sa delivery area, alam mo dapat ang trabaho dyan. Lahat ng pumapasok dapat nakalagyan. Kung hindi man, dapat yung pinaka-importante, syempre, volume ang pasok dyan. Sa mga malalaking establishment, yung mga bisita, hindi natin lahat marerecord dyan. Pero supposedly, dapat nare-record yan. Pero syempre, sa dami na yan, paano natin gagawin? Kumbaga, yung pinaka-importante na talagang kailangan kapag kailangan na report. Kasi sa pagka may mga tenant naman tayo, yung mga ibang area niya, may mga guard din naman. Tama, di ba? So, kung ano yung pinaka-specific na talagang malaga, huwag niyong kakalimutan. Minsan kasi hindi naman matrabaho, hindi nare-record. Ano yung pinaka-iniuna? Diba? Magkakaproblema tayo dyan. Kaya nga bilang mga guard po ano sa mga area ninyo, ano nyo, maging consistent kayo. Yun ang pinaka-importante, yung consistency. Like kung sinasabi po yan. Kasi kahit anong husay mo sa simula, tapos lahat nagagawa mo, kaya mo naman. Di ba bandang huli, nagkaklag na. So, anong mangyayari? Magkakaproblema po tayo. So, mahalaga pong gampanin ang general rules natin dyan at specific rules para sa ikabubuti kung paano ka magtrabaho bilang isang security personnel or an effective security personnel.